Barbie, kanina after nung MTV pa lang, pagharap mo sa amin, matagal kang humarap kasi umiiyak ka. Parang teary-eyed ka. Pwede bang malaman kung bakit? Nagpipigil po ako ng ubo. Kanina pa. Siguro, hindi ko makontain yung excitement ko kasi first time ko lang po mapanood both yung MTV and yung AVP. And I'm just really excited dahil ang ganda po ng kinalabasan ng lahat ng ginawa namin. Yung pinaghirapan namin, sobrang ganda ng outcome. So, sobrang overwhelmed po siguro and sobrang excited na finally maipalabas na po ang TV version ng Marisi Makaman. Ayun. Tapos kay David, paano ko ba i-word to? Kasi kanina ko pa napapansin, parang wala ka sa sarili. Are you overwhelmed? Barbie, baka alam mo sagot. I think ganito lang talaga ako. Yeah, pero hindi naman ako wala sa sarili. Yeah. Man of few words lang talaga. Ayun. Ayun. Doon naman sa ating mga senior action stars, mga veterano. Kayo, bihasang-bihasa na po kayo sa mga action, ano? Tapos si David, kumbaga bagitong-bagito. Kumbaga, pasado po ba sa inyo yung angas niya, yung galawan niya, bilang mga veteranong pwedeng makapag-rate ng kanyang performance? As an action star, nakikita ko naman kay David, acting-wise, nakita ko yung trailer. I believe he will go places. Although hindi pa kami nagkakatrabaho. At mahahasa pa yan. So, masusundan pa ng mga ilang action serye, mga project na gano'n. Baka malinyahan niya na yun. Kagaya na sinabi ni Gob kanina, siya yung susunod na Rudy Fernandez sa Isabel. So, nakikita ko rin naman sa kanya. So, no, for me, being in the industry for 40 years now, there is no instant action star. You have to really train hard for it. Like in Hollywood and even in Bollywood. For example, sino ba mga magaling na action star na yun? Sa ibang bansa, si Tony Jaa. Dating stuntman yun, si Tony Jaa, bago na ginawa yung Ong-Bak. Si Iko Uwais, bago na ginawa ang Rake, dating stuntman din yan. Tapos, di ba, sila Jackie Chan, sila Stallone, sila Schwarzenegger, sila Van Damme, lahat yan galing sa hirap. Talaga nag-training yan. Nag-training ng fight scenes, stunts, arnis, tsako, pati switchblade, stuntman, parang si Sen Lito Lapid. Kailangan dumaan muna sa training. So, 1 in a million itong chance na binigay kay Brother David Licampo. At dapat kalingan talaga niya. And I see in him the passion, dedication, and commitment na he can really be, and he has the potential to be the next Rudy Fernandez in Ace Fernan. What's important is he has a positive mindset, and he's dead set to become the next Rudy Fernandez and Ace Fernan, the next action star. Kasi sa generation ngayon, wala akong nakikita magaling na action star. So nakikita ko sa kanya, athletic naman siya. Kailangan kasi pag action star ka, athletic ka. Magaling ka sa fight scenes, stick fighting, sword fighting, arnis, tsako, pati switchblade. Lahat yan, dapat pag-aralan mo lahat yan. Kami ni Parang Jeric, pinag-aralan namin yan. Dahil ako, kabatch ko si Bog Revilla, Robin, si Roddy Ricketts. Pinag-aralan namin lahat yan. Parang Jeric, kabatch niya sila. Raymart Santiago, Joco Diaz. So pinag-aralan namin lahat yan. Eh ngayon, iba na ang fight scenes ngayon, tamaan na talaga, suntukan, sipaan, tinatamaan ka na talaga, sacrifice. So, palagay ko, kaya naman ni David yan, at meron naman siya pambayad sa ospital. Kung sakasakaling takbo siya ng ambulansya sa... Hindi mo maaalis ang aksidente pag action star ka. Kami ni Parang Jeric, marami na kaming scar sa katawan, battle scarred na kami. 40 years na kami sa industry. Kaya kailangan magkasugat siya at marami ka pang sugat na makukuha bago ka maging matunay at magaling na action star.
So, papasa naman sa akin yung kanyang initial salvo. Challenge yan, David, ha? At saka maganda yung kanta eh. Hindi lang barda ang pinag-usapan dito, yung kanta. Nakakakilabot eh. Yung unang salpak ng trailer kanina, kinilibutan na ako eh. Isa, tagal ko sa industry, pag nakita ko ng potential, ito, malaki potential. Itong tatalo dun sa ibang kasabay nito sa prime time. Yun. Big words coming from... Ito ang katapat ng lahat ng kasabay sa prime time. Ito ang tatalo. Dun sa mga sobra ng tagal. Wala nang palitan. GMA number 1. GMA number 1 na yun. Ang lawak ng GMA. Mabuhay ang GMA. Ang lawak eh. Lahat ng sulok na abutan ng GMA. Buti natanggal yung dati. Alright, thank you so much, sir. Huli pong magtatanong for our Q&A, Sir Corky Rula of PEP. Good evening po. Kay Barbie at saka kay David. Hello, Barbs. Nakuna na ba yung scene, yung sikat na line na yung nagkagusto na nga ako sa'yo, palagay ko, mahal na nga kita, something like that, maging sino ka man. Yung pinasikat ni Robin, nakuna na ba yun? Hindi pa po. So, Pero hindi pa po. Wala pa rin po siya sa script. Sa week na yun, wala pa dun sa... Pero definitely kukunan yun. Opo, diba? feeling ko talagang binibuild up po talaga to Yes. go there para mas maganda yung eksena po. Pinapractice na siguro, pinag-aaralan ni David kung paano niya mag-deliver yun para... Naku, yakang-yaka po. Oo, di ba? Para Basic. hindi yung tipong Robin Padilla na pagbato ng ganong line. Pero doon sa linyang yon, I'm sure feel mo na rin siguro yun, David, if ever na kukunan yung eksenang yon. Pero labas tayo doon sa eksenang yon. Iniingatan nyo ba yung dumating sa punto na baka sabihin mo, David, kay Barbie na palagay ko mahal na nga kita, maging sino ka man. Tabi natin yung, of course, respeto rin sa kay Jack, di ba? Pero hindi maiwasan, di ba? Baka, at saka ito pa, sige, ikaw muna David sasagot. Pero ito kasi, believe talaga ako kay Barbie, bukod sa magaling siyang umarte, dalang-dala niya talaga yung love team. Para akala mo wala siyang boyfriend, kung dalang-dala niya si David dun sa love team nila. Siya talaga yung nagdadala ng love team din na yun. Dagdag ng kakyutan ni David, di ba? Pero talaga na-internalize ni Barbie yung gano'n. Kaya, believe talaga ako sa iyo, Barb, sa totoo lang bukod sa magaling kang umarte. Sana nga may isa pang kapuso actress na kagaya mo. Pero yun na nga, David, maingat ka na sana hindi dumating sa puntong yun. Na baka masabi mo yung linyang yun kay Barbie. Well... Malapit na ba? Well, syempre first and first and foremost, you'll have to respect the personal lives of Barbie and I. Yeah. I mean, syempre, we're good friends and so much respect for Jack. Hindi ko naman siya naiisip. Yeah. Hindi rin naman yun isip na baka medyo madala na kayo. Diba? Intense na yung mga eksena, baka maging mapunta na sa totoo talaga. Hindi mo na Baka isip. pwedeng kunwari, hindi na talaga mapigilan. Ingat na ingat, pero hindi na mapigilan. Mahal na mahal kita, maging sino ka man. Ganon yung delivery dapat. Dapat may ganong follow-up. Okay. Para hindi halata. Diba? Para hindi halata na, ay, shocks na sabi ko. Dapat ganon po. Ito. Pero Barbs, ikaw may meron kang, kumbaga sa limit na dapat hanggang dito lang. Kasi iba na yung sa personal ninyo. Siyempre, yung mga fans, di ba, nandun na yung kilig, di ba? Para karamihan talaga sa mga fans ng Love Team, gusto nila hanggang sa totoo, kayo na, di ba? Though alam naman ng lahat na may mga kayo, pero hindi maiwasan na nandun na yung kilig sila. Lalo na sa iyo, Barbs, na dalang-dala mo na parang akala mo in love ka rin, na kinikilig ka rin kay David, di ba? Maingat ka rin sa ganon. May limit ka rin na dapat hanggang dito ka lang, David. Namiss kita, Tito Gordy. Oo nga. Miss na miss din kita. Love na love kita. Woo!
challenging, okay. Una po sa lahat, I would like to acknowledge the presence of our beloved supporters na nandito ngayon. Magandang gabi. At from the bottom of our hearts, gusto po namin magpasalamat sa inyong unconditional support. And gusto ko rin, I also would like to share the credit of the success of Barda kay David. Kasi siya po naman talaga ang umpisang nagsimula ng Twitter serye sa Maria Clara at Ibarra. Siya naman po talaga ang nag-initiate ng Twitter serye na yun. Nakiraid lang ako. Tapos nagustuhan ng mga fans. Kaya tumaas ang engagements namin sa Twitter. So, I'd like to share the success, of course, with David. Dahil grabe rin talaga yung hard work and yung dedication niya to make us work, to make this partnership work, na parehas kami nagbe-benefit. And parehas kaming nag-gain ng friends sa isa't isa throughout the process of working together. And sa industriyang ito, masasabi ko na napakalaking bagay kung makahanap ka ng kaibigan sa isang katrabaho matagal mong makakasama. Kasi it's kind of a cruel world. It's not easy being in our shoes. So, ang saya lang kasi we got each other's backs. And as for the fans, as grateful as we are for the support na binibigay nila sa amin, na kahit hindi namin hiningi, ibinigay nila sa amin ng buong puso. Syempre, sabi nga po ni Ms. Lea Salonga, we have to set our personal boundaries because at the end of the day, tao po kami. So I guess David will agree with me. Yung personal lives namin outside this partnership, outside this love team, are off limits. The people that make us happy, the people that love us, family, loved ones, off limits po yun. Opo, hindi po yun kasama sa trabaho. Yun po. Very well said. Sir Gorgs. Please kay Pamela. Wala pa ka naman po natin. Lang itawid mo. Last na lang kay Jean.